Next slide po. So, everybody change of our salvation. Ang salvation kasi sa isang tao, lahat ng tao dito sa mundo, may hadlang. Yun yung tinatawag na barrier or pader. No? Bakit? Una, barrier of holiness. Ang Diyos kasi ay banal. Hindi makalapit ang tao, kaya nga, ang nangyayari ko, no? Ito tatlo. Barrier of holiness, letter B is barrier of ignorance, and barrier of sin. So, isa-isahin natin yan. Next slide. So, barrier of holiness, sabi doon sa Isaiah chapter 6, verse 3. So, itong illustration na to, yung lumapit tinawag si Moses, na may umapoy yung isang puno sa pilitan or shrub. Ngayon, nang umapoy yun, nagulat siya ngayon. So lumapit siya, sabi ng Panginoon, ubalik mo yung chinelas. O ubalik mo yung sandalias mo. O ubalik mo yung sapatos mo. Pero sandalias yung ibang version mo. So, bakit? Because this is a holy ground. So, yun yung unang barrier na kahit anong gawin mo, gagawa ka ng mabuti, hindi ka pa rin makalapit sa Panginoon because God is holy. Okay? Next slide po. So, sabi dito sa Isaiah, chapter 6, verse 3, holiness of God, sabi dito, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of glory. Sabi naman sa 1 Samuel chapter 2, verse 2, there is none holy like you, Lord, for there is none beside you, there is no rock like our God. Sabi sa Exodus chapter 15, verse 11, who is like you, O Lord, among the gods, who is like you, majestic in holiness, awesome and glorious in grace. So, napapansin niyo, balik tayo kay paano kung hindi inubad ni Moses yung kanyang sandalas? Mamamatay siya. Okay. Yung nakita niyo yung sa panahon sa Egypt, sabi ng mga Israelita, sabi ni Moses, bukas maghanda kayo ngayon. Mag-ayuno kayo, maglinis kayo, then may mga seremonyas sila. Dahil ang Diyos kakausapin kayo bukas. Hindi kinapasan. Sabi pa rin. Hindi pa nagpakita ang Panginoon, boses pa lang. Siguro, hello, Israel. Yung boses ng Panginoon, malakas pa sa pulo. Nakakot sila. Sila, boses. Kung napayagan ito sa makipag-usap sa akin, hindi ko na lang, makinig na lang. So, gano'n palang boses pa lang, how about the precision? Kung mainit ko yung araw, nagreklamo na tayo, hindi ko nasisira yung luta tayo. Hindi ako natutulog. Paano rin? Lalo na kung malapit ka sa araw. So, ang glory ng Diyos, mas mainit pa sa araw. Ako dati, hindi ako, pag nag-work ako, talagang mainit, pero yung glory ng Panginoon, yung holiness ng God, kaya tumawi ang tao. So, yun yung barrier, no? Bakit hindi tayo makapunta ng pero? Pero makapunta ng langit because God's holiness, yun yung unang barrier. Next slide po. Second barrier is ignorance. The barrier of ignorance, sabi ng book si Derek Prince. So, sabi sa Isaiah 4:6, next slide. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I have also rejected thee, that thou shalt not praise me, seeing thou hast forgotten thy law, I will also forgive them. So sabi version, sabi dito, my people are perished because of lack of knowledge. Ang aking mga katauhan ay napahamak dahil sa kamangkaman. Sabihin ko na sa inyo, evenly, iyaya lang po sa Panginoon na nakilala ko. Bakit? Pag nagkaroon ng Bible study, mga Christian kasi yung mga magulang ko, tumatakbo po ako. Kumaalis ako ng bahay. Nandiyan na sila, pastor. Because of that. Biyaya talaga ng Diyos na nandito sa inyong harapan ng lingkod, hindi dahil sa gusto ko. Ayaw ko rin magpapastor. High school pa lang ako, pag-graduate sa mga tatay, punta ka ng Bible school. Pag-graduate ng college, punta ka ng Bible school. Hindi ako tinigilan ng tatay ko, but ayaw ko talaga. So, no? Walang tao na gusto lumapit sa Diyos. Walang
ignorance. Subukan na natin. Halimbawa, ngayon, napakarami ng mga department, di ba, na bulgar na marami mga corruption. Lahat pala ng government, pati, pati ombudsman, mga policeman, mga lahat yan. Bakit? Bakit sila nagkakawa? Because lack of knowledge. Knowledge about judgment, what we do. Yung talaga tayo sa loob nito, kung ano yung ginawa mo, kakalisip. Yung pumirang eh. Hindi pwede yung magnakaw ka na walang ng dahil. Yun yung tinatawag naman sa Hinduism, other mga religion, karma. Ang tawag naman sa kanila, yung mga mabuting gawin, pag gumawa ka ng mabuti, yun naman yung good karma. Pero wala po sa atin yung mga karma, good karma. Because God is allowing that we live in the Lord. Kung may ginawa ka mabuti, ka. So, yun yung Lord. Okay? So, pangatong barrier is, bukod sa ignorance, it's like, itong barrier of sin. Kaya sabi ni Pablo si Pablo sa kanya, yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Pero yung ayaw mong gawin, yun yung aking ginagawa. Tama mo ba? Halimbawa na lang, gusto mo talaga na kaibig, na pagkagising mo sa umaga, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka. Pero hindi natin nagagawa. Tama ba? Pero yung ayaw natin gagawin na paggising sa umaga, gagawin ka sa set. Sino kaya nag-miss? Lalo sa mga lalaki. Mga lalaki. Cellphone. O kaya, tawag dito yung mga TikTok or YouTube o ano na yan. Yun yung ayaw natin gawin. Pero bakit nagagawa natin? Because of sin. Nagawin ko sin. So sabi dito sa Mark, chapter 4, verse 8, it's like, sabi dito, if anyone did knows the good he ought to do, doesn't do it, it is a sin for him. Dahil sabi ko kanina, halimbawa, mabuti naman talaga yung pagkagising sa umaga, na magbasa ka ng Biblia, manalangin ko, hindi mo gawa. It's a sin. Nagkasala na tayo. Halimbawa, gusto mong batiin yung asawa mo, halimbawa, hindi kayo natulog na lang kayo, hindi kayo nagkabati para sa mga loob, may pinagtatalo na kayo, gusto mong pagkagising mo ba, sasabihin mo na, sorry po, I love you. Pagkagising mo, biglang namukag mo dito, ano ang ginagawa mo dyan? Ay, ka pa! Hindi ka magising. Diba, mga gano'n na, ayaw mo sana gawin, pero, nagagawa mo. Yun yung power of sin. Okay? Verse 3, for if anyone does what is the sinful is doing against God's law, sin is lawlessness. Ayaw gawin na ayaw ipagawa o mga pinagbawal ng Diyos na ginagawa natin. Halimbawa, pag-iisip ng masama, yung pagkainggi, ano ba? Yung hindi kasi natin napapansin yun. Kung muna kasi sa atin yung bawal magpatay, bawal magpatay. Diba? Yung mga puno na yun, pero yung mga pag-iisip ka na, saan kaya ko na yung masuta? Yung mga gano'n. Para mabayaran ko si kumali. Saan kaya ako magkakapuyan na yun? Ay, mag-istam ko. Mga ganyan. Diba? So, yun yung sin. Mark chapter 7, verse 50 to 23. Jesus explains the evil cause and action. Like sexual immorality. Ito, isa-isa ni Jesus Christ. Murder and greed come from within of the heart of man. So, ito pala, sabi ni Jesus Christ, ay nagagaling sa puso natin. So, yun yung hindi mo matatakasan o mahirang takasan pag ikaw lang wala ang kapangyarihan. Amen po ba? Dahil po kayo sa, alam po namin ko na ito, di ba, yung i-review ko lang, yung isang hari ng prinsesa, kung may anak siya prinsesa yung hari, na gusto talaga alagaan ng baboy. So, naalala niyo yun, na sabi ng hari, ang dami naman pwedeng halagaan, may aso, may pusa. Gusto talaga ba? Gusto daw siya
siya ng baboy, hindi lagi. Ang cute daw. So ngayon, pinayagan na ng hari. Nalagaan, dinamitan, patapos laging nililiguan. Isang beses, naglaro sila doon sa playground, tumakbo ang baboy sa bola. Umiyak ang bata at prinsesa. Ilikuan ka na ng bagay mga katulungan matapos bigisa. But nagkaputik-putik na. So, umiyak ang prinsesa pumunta sa hari. Sabi ng hari, yan kasi ang heart ng baboy. Pupunta sa putik. Unless, sabi ng hari, papalitan mo yung puso ng baboy, hindi siya magbabago. Discipline. Unless napapalitan mo sa Diyos yung heart mo, yung puso mo, ganun pa rin ang isang pagpunta. Kahit sabihin mo, born again ka na, di ba? Sabi born again niya, ba't ganyan siya? Baka hindi pa napalitan yung puso. So only God can change your heart. Yung sinabi dito ni Jesus Christ na, mahirap kasi talaga. So kung sa tingin mo, wala pang magbago sa buhay mo, sabi doon sa text ko natin, and anyone in Christ is a new creation to all that's done. Kung sa pagkakalagay nyo, parang wala pang magbago sa akin. Kung dati ganun ako, ganun pa rin. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, kahit tayo yung puso. Wala kasi ako friends dito, yung may bago kasi kanta rin ng yung teach your heart, change my heart, di ba? Kaya nung yung nanalo sa IDT ko yun, may bago siya kanta ng change my heart. Dahil ang heart kasi talaga, pag hindi napalitan ng Panginoon, talagang babalik talaga yun. Kahit ilang taon ka ng Kristiyano, pag hindi pa napalitan ng Diyos ng puso, babalik ang dami. Babalik ang ito. Yun yung hindi natin nakasal. So, ngayon, ito yung mga hadlang na bakit tayo magkaroon ng kaligtasan. Bakit tayo hindi pwede ang tao hindi mapunta sa langit dahil sa barrier of holiness, barrier of ignorance, and barrier of sin. Although,